Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit sa inyo ng live ngayong araw pong ito ng linggo sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang petsa po natin ngayon, December 13, 2020. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay patuloy po kayong makibahagi sa pamamagitan po ng inyong pagtatanong. Ang mga katanungan na may kinalaman sa Biblia, pwede nyo pong i-message doon sa ating inbox ng Reasons of Faith Facebook page. Doon po ay makikita ko po ang inyong mga tanong at patuloy nating talakayin ang mga tanong na yan para sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa. Kasama ko rin po kayo bilang technical ko ay ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. Siyempre kayo po na huwag sanang bibitiw habang tayo po ay nagsasagawa ng ating programa. Ano ho? Ang programang Reasons of Faith ay tumatalakay ng usaping may kinalaman siyempre sa ating pananampalataya. Why we believe what we believe, because faith without evidence is presumption. Ano man pong uri ng paniniwala o pananampalataya na walang batayan buhat sa salita ng ating Panginoon ay matatawag nating palapalagay lamang. So kinakailangang bigyan po natin ng rason ang ating mga pananampalataya. At bago tayo lubusang dumako sa pagsagot, nais ko po munang i-announce yung mahalagang announcement. Pakilagay sa screen, anak. Yung Reasons of Faith Bible Institute Season 4 sa akin pong mga estudyante. Ito pong panawagang ito. So tuloy-tuloy po yung ating ginagawang one-on-one evaluation. So bukas muli ng gabi, alas 7 magre-resume. So yung nakapaloob po doon sa atin next batch, ito po kagabi kasi natapos na natin yung atin ika-6 na batch. So sa Monday, eksakto po alas 7 ng gabi, ito pong mga nakalista rito, mag-ready po kayo. Brother Lito Pame, Mary Rose Villafuerte, Hilda Tarida, Che Espirito, Bongga Agno, Tora Ligarda. Yan pong mga nakalista na yan, nandyan din po sa ating Google Classroom. So sa mga nagpalista po, tingnan nyo pong mabuti yung ating classroom. At secondarily, doon po sa atin group chat sa Facebook ng ROF. At syempre dito, lagi kong ina-announce yan sa ROF Live. So imposible yung hindi ninyo mapapanood, 3 ang means para malaman ninyo, 3 kapamaraanan para malaman ninyo kung anong time. Siyempre kayo po nagpalista kung anong date. Nandyan lagi kong ina-announce yan. So yan lang naman po ang pwede ninyong gawin. Tumingin sa atin Google Classroom una, and then sa atin pong group chat. At kung hindi pa kayo member, magpasabi kayo kay Brother Nards. At syempre yung pangatlo dito po sa live. Kasi estudyante kayo ng ROF, so ito po ang regular na program Saturday, Sunday. Lagi kong ina-announce yan. So wala ako nakikita ng dahilan bakit hindi nyo nalalaman. So yan po ang panawagan natin, lalo na itong bukas na nakaantabay na ito. Anyway, kukunti lang naman ang hindi nakaalam, siguro mga 1, 2, 3. Mula nung first batch nating one-on-one hanggang doon sa kagabi. So alam naman po ninyo yung mga schedule na yan. Maliwanag at ako'y natutuwa, positive ang aking nakikita sa aking mga estudyante dahil doon sa one-on-one, gusto ko lang marinig doon yung mga practical na kasagutan. Hindi po ako yung textbooks, textual. Kasi yung mga textbooks, tinuturo ko sa inyo yan. Nasa handouts po yan. Nasa lecture yan. So pag kayo na natuto, yun naman ang ipapasa ninyo sa iba. Nang libre, wag ko kayo magpapabayad. Wag ko kayo magpapabayad. Yun ang ating panawagan, no? Kaya ang mga katanungan natin, it's more on practical. Hindi nyo kailangang kabisaduhin yung mga tinatawag na mga terminology, isa-isa, mga textual families. Hindi yun ang hinahanap ko kasi pwede nyong gawin sa lecture yan. Dahil binigay ko na sa inyo ang handout. Ang sa akin,
Pag ako'y nagtanong, alam ko kung natututo yung mga estudyante ko o hindi sa practical na pamamaraan. Kinakailangan ma-internalize ninyo mga estudyante, no? Sa ROF, ma-internalize ninyo yung lecture dahil kahit naka-open notes kayo, pag tinatanong ko kayo, alam ko kung yan ay, kumbaga, kinokopya nyo lang o talagang sagot ng isang natuto. So, yun ho ang isa sa mga gift na bigay ng Panginoon na alam ko sa pakikipag-usap kung hanggang saan yung narating ng aking mga estudyante. Kaya ito na po yung pattern natin. Salamat sa Diyos, natuklasan ko kung paano yung pattern. At syempre, dahil nga po, first time po namin gawin sa online, at dito ko nakikita kung sino talaga yung seryoso, sino yung hindi. So salamat sa Diyos, alam na po natin yung atin hong ginagawa ngayon. So tuloy-tuloy na ito. Dahil ang makakapanood lang ng mga next lesson ko ay yung dumaan sa one-on-one, and praise God, nasa 50% ang mga estudyante na seryoso ho talaga sa pag-aaral. Yun po ang sa akin ho dito. Hindi ho ako naghahabol ng majority, kundi yung minority na nasa quality yung mga natututunan. Okay? So yun po ang ating pinapaabot na panawagan. At ganun din, katatapos lang natin kahapon anak yung ating hong episode 8 ng Spirit of Prophecy, paki-flash, yan. Kahapon ho, yung ating episode, ang ating naging title kahapon, para po sa iba na marahil hindi nakapanood, nandyan lang po sa ating Facebook page yung video na yan, Ellen White's Understanding on the Trinity. Yung issue ng Trinity, sa pagkaunawa ni Ellen White, sa ating kasaysayan sa ating church, nandun ho sa video kahapon. So ngayon naman, ang ating topic ay may kinalaman sa tanong. Ang tanong, mostly ang bigat ay nasa usapin ng Trinity. So ini-invite ko po yung lahat na tutok lang ho kayo, pati doon sa mga kaibigan natin, mga kapatid, paki-share yung video sa ating mga kaibigan para lalo nilang magkaroon sila ng unawa sa usapin ng Trinity. Next ali, yung ating YouTube channel na Reasons of Faith. Ayan ho, yung atin hong pinaka-address, yung link na yan sa taas. At kung gusto nyo makita, hindi kayo magkamali, nandun sa ating Facebook page, nandun yung mismong address ng atin hong YouTube channel. Pwede nyo pong i-follow at patuloy nyo pong suportahan, i-click ang ating notification bell para every time na mag-upload po ako ay mano-notify kayo. Kahapon meron akong bagong uploaded video. Yun po yung atin hong naging prophecy seminar doon po sa Pasig. Yung lesson 12 na po yan. Okay? So, ganun din, akin pong patuloy na ipinopromote sa atin ng mga kaibigan, lalo na sa Kalakhang, Mindanao. Paki-flash anak, yung The Loud Cry Ministry sa kanilang FM station, 5 FM station dyan sa Kalakhang, Mindanao. Ito pong ministry sa pangunguna ni Pastor Villaber ay binigyan po tayo ng slot doon na may palabas ang Reasons of Faith. At ngayon po, ongoing yung kanilang promotion para sa ating programa. Praise God. Salamat, Brother June Montefalco at Brother Jeremy Balani na mga naging tulay natin dyan para maibahagi din yung ating ROF sa Kalakhang, Mindanao. So, binabati ko po yung ating mga kapatiran at mga kaibigan dyan po sa atin pong lugar sa Mindanao. Okay? Ito po yung 5 FM station dyan, ang Loud Cry Ministry sa Mawab, Davao de Oro, Quezon, Bukidnon, Pagadian City, Baluyan, Malalag, Davao del Sur, Bayugan, Agusan del Sur. So, yan po yung 5 FM station na mapapanood yung atin hong Reasons of Faith. Malapit na raw ho kasi pinopromote pa nila. Nasa process sila ng promotion sa buong isang buwan. Bago tayo manalangin, gusto kong batiin yung mga early birds na ito talaga yung mga nakatutok sa atin ng programa. Narito nakikita ko, una sila Dr. V. Ornopia, dyan po sa bahagi ng Palawan. Maligayang panunod po sa lahat ng mga Palawenyo. Sa kila Brother Vernon Arguelles sa bahagi ng Australia. Bonjour, Shia Arnais. Di ko alam kung saang lugar. Anyway, maligayang panunod. Miato Frias, Tess Monte, Aileen Dominguez. Ito po sa parte ng UAE. Naalala ko to. Si Brother Ronald Rendora. Si Sister Adelaida Trajano dyan sa bahagi po ng Muntinlupa. Si Brother Richard Hinotan, Dong Cyril, Marlon Anthony sa bahagi naman ng Batangas. At syempre si Brother Dennis Kit Mabulak sa bahagi din po ng Australia. So yan po yung mga mabibilis mag-type na ating nabasang sunod-sunod. After na mabasa ko na po, tayo ay dadako na sa ating panalangin para simulan ang atin hong pagtalakay ng isang
kumbaga paksa na may kinalaman sa mga tanong ng ating mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat napakabuti ninyo, niloob pumuli ninyo na sa araw at oras na ito ay may tanghalang programang Reasons of Faith, at dalangin namin na pangunahan kami ng banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagtalakay. Linisin din kami, Ama, sa lahat ng aming karumihan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Pagpalain po ang lahat ng aming mga kapatiran, mga kaibigan na ngayon ay nakasubaybay at patuloy na susubaybay. Harinawa ang banal na Espiritu ang mga siwa sa puso't isipan ng bawat isa upang kung anumang merong sitwasyon o pangyayaring nararanasan ng aming mga kaibigan at mga kapatid, maging ito man ay negatibo, sila po ay magkaroon ng kapayapaan, kasiglahan na merong Diyos na kailanman hindi nagpapabaya sa amin, lalo na sa mga huling araw na ito ng kasaysayan ng sanglibutan. Tulungan kami na palaguin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng malayang talakayan na amin pang nararanasan. Ito po ang aming dalangin sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon, ito na. Diretso na ho tayo dito po sa tanong dito. Unahin ko itong anonymous. Ali, pakilagay. Request niya po ito, kaya ating igagalang po. Ang sabi niya po rito, Sir, happy Sabbath po. Ako po ay ordinaryong tao lamang at ordinaryong miyembro lamang po ng iglesyang SDA or Seventh-day Adventist. At binata pa at nabautismohan noong May 19, 2018. So bago pa nga lang, no? First time ko pong tumayo ngayong araw na ito bilang speaker ng Divine Service. Masyado ho akong nasaktan sa sinabi ng tatay ko, siya din ho ay Seventh-day Adventist, na dapat daw ay hindi ako ang nag-speaker ng Divine Service, dapat ho ay pastor lang daw, at sinabihan akong mga sinasabi ko daw ho ay haka-haka. Dahil sarili ko lang daw yon. Kaalaman yon aking natutunan. Baka daw ho ang mga nakikinig ay mangagkasala dahil sa aking tinanong ko po kung saan ho ang mga haka-haka na aking binitawang mga salita. Sagot lang dapat pastor lang kasi may pinag-aralan. Ngunit sa bawat aking sinasabi ay may talata at kung saan ang mga idea at paliwanag ko pong iyon ay mula sa iyong programa, ROF. Wow. At pangutana pastor, etc. At ako ho ay naniniwala sa aking mga sinasabi ay ayon sa katotohanan na aking natutunan. Hindi daw dahil kuno wala akong pinag-aralan, dapat talaga pastor lang ang tatayo during divine service. Masyado ho akong napanghinaan ng loob. Gusto ko hindi muna magsimba kung saan malapit sa amin. Okay lang ho ba? Sa ibang SDA church muna ako sasamba? Pakiusap ho, tulungan niyo po ako, sir. Kayo po ay isa sa ginamit ng Panginoon nang hinaan talaga ako ng loob. Masakit sa akin kung saan tatay ko po ang nagsabing ganon. Akin din pong inisip na sinabi niya yon. Hali, next. Sa akin dahil medyo na-impluensyahan po kasi siya sa mga aral ni Soriano. Yun lang. Kami po kasi ay minsang nagtalakay patungkol sa maling paliwanag ni Mr. Soriano at nakain nga ng baboy, airpat ko. Dahil nilinis na daw ito. Sir, tulungan niyo po ako. Pastor lang po ba dapat ang mag-speak ng divine service? Kung may nais po kayong linawin sa tanong at sinasabi ko ay aking sasagutin. Salamat po ng marami. God bless you po at sa iyong pamilya. Next. Sir, kung pwede ay wag na lang po i-mention pangalan ko. TY ho. Yes. Your wish is my command. So, maganda po ang katanungan ninyo. Una sa lahat, wag ho kayong panghinaan ng loob. Maganda ho yung ginagawa nyo. Kaya anyway, na message din kita kapatid, no? Na sinasabi ko nga, ginagawa yan sa'yo at marahil hindi nalalaman ng tatay mo na nagagamit siya ng kaaway. Dahil alam nyo po, kapag ang isang tao, lalo na ang mananampalataya ng Seventh-day Adventist, ay hindi naman pakinabang sa gawain, ba't siya guguluhin ni Satanas? Di ba?
So, ikaw ay nagsisimula at ganyan ay, kumbaga, nakarinig ka ng hindi magandang salita at ang masakit nito, sa tatay mo pa nanggaling na dapat sana, ang tatay mo na nabanggit mong Seventh-day Adventist din naman pala, ang siyang dapat magbigay sa iyo ng motivation na ituloy mo anak at salamat sa Diyos at nagagamit ka sa gawain, lalo na sa pagsasalita mo sa pulpito. So yung pinaka-concern ng tanong, dapat ba pastor lang? Hindi po. Malaking hindi po. Kahit saang localities ng ating Seventh-day Adventist sa buong mundo, wala hong turo sa ating church manual o sa Biblia, na ministro lang o pastor lang ang dapat magsalita. Siguro, o sabihin natin, hindi siguro, kulang lang ng kaalaman pa yung tatay mo dahil sobrang kulang. Bakit? Nabanggit nyo na rin, kumakain pa siya ng baboy dahil nahawa siya doon sa isang mangangaral na mali-mali ang turo. Nabanggit niya yung pangalan kanina. Mali-mali ang turo noon. Kulto kasi yun . So, ibig sabihin, yung tatay mo, kulang na kulang sa kaalaman. So, tama lang na, kumbaga, kahabagan natin tatay mo, maaaring ikaw na muna mag-adyas. Kung sa ibang mga iglesia ay na-invite ka, magsalita ka doon. Sabi nga, kung matisod rin lang tatay mo kapag doon ka sa pareho ninyong lokal na iglesia na sinisimbahan at doon ka magsalita, baka ikatisod niya kasi nga, mali-mali pa ang alam niya. Sana napapanood ito ng tatay mo. Mali-mali ho tatay yung nalaman po ninyo. Yan po ay haka-haka. Yan po ang totoong haka-haka na pastor lang ang dapat nagsasalita during divine service. Wala hong ganyang katuruan ang ating mga pastor sa buong mundo na sila lang dapat ang nagsasalita sa pulpito. So tatay, kung nanonood ka, yan pong inyong sinasabi sa anak nyo, yan po ang tunay na haka-haka. So kapatid na anonymous, tuloy-tuloy ka lang, no? Pag may nag-invite sa iyo, tapos sabi mo nga natututo ka sa maraming programa ng Seventh-day Adventist, at isa na dyan ay dito po sa ating Reasons of Faith Ministry. Marami naman tayong ministry sa Pilipinas at sa buong mundo. So tuloy-tuloy lang kapatid yung iyong ginagawang pag-aaral, no? Huwag kang panghinaan ng loob, sinasabi ko sa iyo. Yan ay gawa ng kaaway na panghinain ka dahil nakikita ng kaaway na may talento ka. Bagamat hindi ko naman nakikita yung pagsasalita mo. Pero kung mas magawa mo, mas matulungan kita dyan kung may video mo at may panood sa akin, no? Mabigyan kita ng advice kung ano yung mga gagawin mo. Pero yun nga, para hindi na rin lang kayo siguro magkagulo dyan sa lokal na inaatinan nyo ng tatay mo at baka ikatisod nga niya, pwede kung merong sa ibang lokal na iglesia, may invite ka, okay din na magsalita ka doon. Kasi nga, naliligaw ng landas pa yung tatay mo sa mga idea niya. Yes, opo, naliligaw siya ng landas sa idea. So dapat yung tatay mo ay, kumbaga, makipag-usap ka doon sa ilan sa ating mga pastor na siya ay kausapin din para ituwid siya sa kanyang haka-haka, no? Lalo na sa pagkain niya ng baboy. Hindi pa yan tunay na Seventh-day Adventist kasi ang tunay na Seventh-day Adventist hindi ko talaga kumakain ng baboy at hindi kayang impluwensyahan ng mali-maling turo gaya ng grupo na iyong nabanggit. Mali-mali turo nun. Kaya huwag kang mag-alala doon. Dapat maging, kumbaga, settle na tayo sa truth. Kaya kumbaga, yung mga turo na nilinis na yung mga karumal-dumal na hayop, madalas nating topic yan. I-scroll down nyo yung ating mga video, ang dami doon. Tinalakay natin yon ng malalalim na pagtalakay sa mga terminology na ginagamit po, lalo na sa Biblia, at sa mga kultura ng mga Hudyo, lalo na doon sa mga usapin na yung napanaginipan daw ni Pedro ay katunayan na nilinis na yung mga hayop na karumal-dumal. Maling-mali po ang unawang ganon. So, gaya ng sabi ko, hindi natin naman masisisi yung iba na meron silang maling unawa, kaya nga nandito tayo para ipaunawa sa kanila. Pero diretso ko sinasabing mali talaga yung unawa. Hindi ho tayo rito nagpapasikot-sikot. Maling unawa, pero hindi natin sila kinukundena. Wala ho tayong hinahatulan dito, kaya nga nandito yung iba't ibang programa ng mga Seventh-day Adventist para ituwid yung maling unawa. No? Yes, ganun ho, pati kasama tatay mo sa may mga haka-haka. Diyan pa lang, makakahaka na agad. Pakilagay nga anak yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, i-flash mo sa screen. Anong sabi dito sa Mateo 28:19? Dahil dito'y magsiyaon nga kayo't gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat
ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So maliwanag po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ito ay ang tinuturing ho sa mundo ng Kristyanismo na The Great Commission. Dakilang commission ito na nabigyan tayo ng privilege to preach the gospel of Christ, at walang pinipili yan. Kahit sino, hindi lamang mga ministro ho yan. At alam ng ating mga ministro yan. Kaya sabi ko nga kanina, siguro kumontak ka ng ministro o pastor natin para, kasi dyan ho kayo sa lugar na malayo naman dito, para kausapin din yung tatay mo at ma-advise, no? Maituwid yung kanyang mga haka-haka. Yun po ang ating masasabi doon. Isa pa, ito sa John 5:39, pakilagay sa screen. Sabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Napansin niyo po yan. Maliwanag na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, saliksikin ninyo. Hindi po sinasabi ng Panginoon kapag nag-aaral ka ng Biblia, kaya nga nag-aaral para matuto, at kapag natuto, i-share mo. Kaya yan ang ginagawang tama mo, kapatid. Tamang landas yan. Hindi sinasabi ng Panginoong Jesucristo, saliksikin ninyong mga pastor o mga ministro lamang ang kasulatan. Hindi, walang ganun eh. May mga nagtuturo na ministro at pastor lang daw nila pwede magturo, pero mali yun, haka-haka yun. Dahil dito sa talata, malaya ang sinumang tao, na mag-aral ng salita ng Diyos, at ang pinakapangunahing magtuturo sa kanya, walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Iko-quote ko po yung nasa Juan din, 7:17, na sinasabi doon, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumanap ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Juan 7:17. So napansin niyo po yun. Kaakibat ng sinasabi ni Kristo doon sa mga talatang ating nabasa, lalo na ang Juan 5:39. Kung ang sinuman, kita niyo, walang sinasabi ng pastor lang, walang sinasabi ng ministro lang. Bawat tao na gustong malaman ang kalooban ng Diyos, tinitiyak ng Diyos, makikilala niya ang turo. Bakit? Yan Diyos mismo magtuturo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. So ganun yon. Kaya yung mga nagsasabing ministro lang, pastor lang ang mag-aral at magsalita sa pulpito, yan ay kultong turo. Kulto, ibig sabihin turo kasi ng tao, kaya kulto. Pag naniwala kayo dyan, kultong paniniwala yon. Kaya tingnan mo sa ibang samahan, isa lang talaga ang tagapagsalita. Bakit? Wala siyang tiwala sa kanyang mga tinuturuan. Anong klase yon? Nagtuturo ka ng salita ng Diyos, tapos ikaw lang dapat nagsasalita dahil takot ka na baka mabuking yung iba mong mga tinuturuan na wala ring alam. Di ba? Samantalang dito po sa ating pinagsama-samahan, lahat tinuturuan, kaya nga meron tayong Bible Institute Lahat tinuturuan para sila din naman magturo din sa iba kapag sila'y natuto. Ganun ho yun So kaya sinusunod lang natin yung payo ni Kristo. Kaya kung nagsasalita sa pulpito ang kapatid, yan ay ginamit ng ating Panginoon. Nakikita naman ng mga miyembro, mga officers ng iglesia natin yan, hindi naman nila ikaw tatapikin na magsalita sa pulpito, lalo na maganda nga, malakas ang loob mo kapatid. Bakit? Yung iba, mga 2 taon na kumbaga, naging Adventist, takot pa rin magsalita sa pulpito Maging manalangin nga, ayaw. Maging mag-open in prayer, nangingilag yung iba. Sinasabi ko yung mga kumbaga circumstances, may mga ganong sitwasyon. Pero ikaw kapatid, kaya nga sabi ko, ituloy mo yan dahil maganda ang iyong kalooban, dahil gustong-gusto mong magsalita para sa glory ng Panginoon. So yun yung ating masasabi doon sa iyong magandang katanungan. Okay? Next, Ali. Ito ay tanong galing kay Arnel Gozom. Bro, noong pasimula ay walang anyo ang Panginoong Jesus. Nagkaanyo lang ba siya nang magpunta dito sa lupa? Thank much po. Ganda yung tanong. Itong tanong to may kaugnayan din sa susunod na tanong. May kinalaman sa Trinity at dyan nga po natin pag-uusapan yan. Okay? So sagutin muna natin ito. Doon daw ba ng pasimula? Walang anyo. Walang anyo. Ang Panginoong Hesus kasi spirit nga Nagkaanyo lang ba siya nang magpunta dito sa lupa? Ito ay kaakibat din ang kahapong tinalakay natin na mayroong grupo ng mga samahan bago pa nabuo ang Seventh-day Adventist, para sa kanila walang anyo ang ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo, ibabalik natin. Paki-flash Ali, sabi dyan. Noong 1859,
galing kay Hall. We don't believe, as the ME Church discipline teaches, that Christ is the very eternal God and at the same time, very man. That the human part was the Son and the divine part was the Father. We might here add that the orthodox view of God, as expressed by them in several articles of faith, is that God is without body, parts, passion, center, circumference, or locality. Yan. Meron nung ganyang paniniwala yung dating mga sekta ng Kristiyano, lalo na yung Christian Connections nung mid-19th century. Di sila naniniwala na may parts, bahagi, may anyo ang Diyos. Kaya siguro natanong ito ng ating tagapagtanong na bago ba nagkatawan-tawang ating Panginoon dahil siya ay Espiritu, may anyo ba siya? Of course, yes. Spirit nga sila pero may anyo po sila. Katulad ng anghel. Di ba ang anghel ayon sa Hebrew 1:14 ay mga ministering spirits? Sila ay mga espiritong tagapaglingkod, pero kapag sila ay nagpapakita, yun na nga, nakakausap yung mga tao, lalo na si Mary. Di ba yung dalawang anghel na kasama ng Panginoon ay nakipag-usap sila kay Abraham? At yung dalawang anghel ay pumunta ng Sodoma at Gomorrah para iligtas sila Lot. May anyo sila. Nagpakita sila eh. So bagamat sila espiritu, may anyo. Lalo pa, Diyos. Yung mga anghel nga, created beings, may anyo eh. Yung Diyos pang lumikha. Ano yun? Abstract. Hindi yung abstract ang Diyos. No? Bagamat, siyempre, yung nireveal ng Diyos, kumbaga, yun yung naabot lang ng ating kaalaman. Kasi never nating mag-grasp o maintindihan yung essence ng kadyusan. Bakit? Itao lamang tayo eh. Sabi nga sa Isaiah 55:8 and 9, kung gaano kataas ang langit kaysa lupa, ganun kataas ang lakad at ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa ating pag-iisip. Hindi natin kayang ma-comprehend lahat ang essence ng kadyusan. Doon lang sa punto na ni-reveal niya sa atin sa pamamagitan po ng Biblia, na siya po ay may anyo kahit siya ay espiritu, yung Godhead. Maya-maya itutuloy natin yung topic na yon. Ngayon, sagutin muna natin. Babasahin natin, pakilagay anak, Hebrews 1:3. Sa Complete Word Study Bible Translation, sabi rito, ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesucristo, who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Sabi rito patungkol sa ating Panginoon, siya yung tunay na larawan ng pagka-Diyos. Express image of His. Yung His na tinutukoy, yung Father. Si Kristo yung express image. Tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos na nahayag nga sa atin. Alam nyo, itong salitang image na ito, ugatin natin mula sa Gregong salita. Pakilagay, Ali. Sa Greek word, yung image na naisalin at larawan sa wikang Pilipino ay karakter. Hindi yan yung karakter na ugali. Greek word yan na karakter. Ang ibig sabihin ay ito po, to carve. Hence the word originally denoted an engraver or engraving tool. Alam naman natin pag sinabing engraver or engraving tool. Di ba engraver, yung tagahulma? Ihuhulma niya. Ewan ko kung nasusundan ng mga millennials yung word na hulma. Mamaya, masusundan din po nila yan. Yung engraving tool, yung panghulma. Ha? Kung mayroon kang iuhulma, siyempre yung panghulma na yon at nilagay doon yung anumang substance na, halimbawa, iso-solid mo from liquid to solid, yung panghulma na yon na ginawa, lalabas yung gagawin niya katulad din ng panghulma, kaya nga panghulma siya eh. Engraver or engraving tool. So mayroong tinatawag na imahe o larawan ito kasi panghulma nga eh. Ito pa, Ali, pakilagay sa screen. Later, it meant the impression itself, usually something engraven, cut in, or stamped, a character, letter, mark, or sign. Pansin nyo yung stamp, di ba? Yung stamp, yung pantatak. Di ba nakaukit doon sa pantatak, yun nga yung sinasabi ko kaninang panghulma. Nakaukit doon sa pangtatak, yung gusto ng may-ari na kung ano yung lalabas sa kanyang tatatakan. Nasa panghulma yon, doon sa stamp. Kaya pag sinausaw niya halimbawa sa ink, in-stamp doon sa sabihin nating papel, syempre kung ano yung nakaukit doon sa panghulma, sa stamp, yun din ang lalabas doon sa papel. Kaya express image, character. Yun yung larawan mismo na naihayag.
So yung tinatawag na, for example, panghulma, kung ano yung larawan ng panghulma or stamp, yun din ang lalabas. Nasusundan na ho natin. Ngayon, isa pa, Ali. Next. This impression, with its particular features, was considered as the exact representation of the object whose image it bore. In the New Testament, representation express image. Yun yung mga kahulugan ng salitang character na naisaling image, larawan. Eksaktong representation, exact representation. Kaya nga panghulma doon sa kanyang unang kahulugan, engraving tool. So si Kristo, nung sinabi doon sa Hebrews 1:3, tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Therefore, yun yung image ng Diyos. Dala-dala ni Kristo. Kasama na lahat doon. Holistic yun, pati pag-uugali, pati gawain. Yun yung larawan ng pagka-Diyos. Kaya ang ating Panginoon, bago siya nagkatawang tao, bagamat siya spirit sa likas na kalagayan ng pagka-Diyos, siya may anyo. Kagaya din ng mga anghel na mga espiritong tagapaglingkod, may anyo. O lalo pa yung gumawa sa kanila, natural may anyo yon. Kaya lang siyempre, tayong mga tao sa kasalukuyang panahon, na hiwalay sa Diyos, limitado ho ang ating lubos na, kumbaga, pagkaalam doon sa imahe na yon. 'Di ba? Parang pang sa stamp. Yun yung stamp, 'di ba? Kompleto yung panghulma. Pag tinatak yon, siyempre kung ano lang yung tinatak na lumabas, yun ang lalabas doon sa pantatak. Pero yun ang gusto niyang i-represent. Kaya nga ginawa siya sa hulmahan. Kumbaga parang sa hollow blocks, may hulmahan, 'di ba? May hulmahan. Kaya pag nilabas yung hollow block, yun yung ginawa doon sa hulmahan. Yun yung tinatawag na character or express image, yung exact representation na gusto nilang palabasin. So ganun yun. Kasi ang Biblia, historical grammatical approach. So we should consider it literal until proven symbolical. Nung sinabi ng Bible, si Jesus, the Son, is the express image of His person. Therefore, tanggapin natin yun, kilalanin natin yun. Yun ang katotohanan doon. Meron siyang larawan na tinatawag. Okay? So yun po yung ating sagot sa magandang katanungan na yon. I-forward natin anak doon sa tanong na. Ang tanong ay galing kay Joel Baltazar. Ito po ay galing kay Brother Leonardo Gaspan. So finorward sa akin ni Brother Nards. Kaya dito ngayon, makikinig at manunood daw siya. So maganda't na i-forward sa atin. Sagutin natin ang magandang tanong. Ito na po yun. Sabi dito, galing kay Joel Baltazar, pakilagay na. Trinity po pala kasi ang taong naniniwala sa Trinity ay Trinitarian. Kagaya ko. Pasensya na po. Usapan nila ito ni Brother Nards. Adventist din po ako at naniniwala po ako sa Trinitarian. Umaamin po ako na marami po akong hindi nauunawaan at hindi alam na paliwanag tungkol sa hiwaga ng kadyusan. May napanood po ako sa YouTube na nagsabi na ang Diyos ay dalawang persona lang. Diyos Ama at Diyos Anak lang. Ang Holy Spirit daw ay kapangyarihan ng Diyos pero hindi Diyos. Siyempre alam ko po na ang Holy Spirit ay person din at member po siya ng Godhead. Na-challenge po ako sa sinabi ng napanood ko nang sabihin niya na kaya daw hindi Diyos ang Holy Spirit ay dahil wala daw nakasulat sa Bible na dapat sambahin ang Holy Spirit. May ma-share po ba kayong nakasulat sa Bible tungkol dito? Salamat po sa pagsagot. Abay, kung may ma-share, marami. Sobrang marami. Bakit nasa Biblia, kapatid? Salamat sa tanong mo kay Brother Nards at salamat Brother Nards na i-forward mo sa atin nung programa. At maligayang panonood, kapatid na Joel Baltazar, kung ikaw ay nanonood nga sa kasalukuyan, no? Yung naniniwala na yung kadyusan ay compose lang ng God the Father at God the Son, yun nga po yung Trinity kahapon, kapatid na Joel Baltazar. Kahapon, tinalakay ko yung Trinity, lalo na sa usapin sa loob ng Seventh-day Adventist, no? Mga panirang aral kasi yan, yung paniniwala na Father and Son lang at ang Holy Spirit ay parang puwersa lang sa kanila dahil doon sa katuwiran na hindi naman siya pinapasamba sa Biblia Yun ang problem ng mga nag-iisip ng ganon, no? Pero magandang tanong mo, tatalakayin natin ito. Ang Holy Spirit nga ba hindi kabilang sa usapin ng kadyusan at hindi siya person? Pero gaya ng sabi ko kahapon, kapatid, pwede mong panoorin yung video na yon. Ang title
Ellen G. White's understanding on the Trinity. So magaganda yung tanong, parang lumalabas, part 2 ito ngayon mula kahapon. Eto ho kasi ang problem. Marami ho sa mga, kumbaga, Christians, pakilagay nga anak sa screen. Nawala yung sa akin. Dali lang ha. Yun. Ang sabi dito ni James R. White, hindi po ito yung asawa ni Ellen White. Si James R. White, ang libro The Forgotten Trinity, 153. Many Christians, without knowing it, hold a false view of the Trinity, simply due to their inability to articulate the difference between believing in the being of God and three persons sharing that one being. Okay, stop na tayo. Ito ho ang literal naman talaga, kaya ko binasa to dahil naniniwala ako sa kanyang understanding kung paano niya nasabi ito. Ang sabi ni James R. White, maraming na mga Kristiyano na bagamat hindi nila nalalaman, sila ay nangahawak sa isang paniniwala sa usapin ng Trinity. Ang dahilan ho, kaya sila nangahawak sa maling paniniwala sa usapin ng Trinity dahil sa kanilang kawalang kakayanan na ipaliwanag yung pagkakaiba doon sa being at yung person sharing that one being. So merong dalawang issue na tinutukoy si James R. White. Kaya marami ang nangahawak ng maling paniniwala. Hindi nila binibigyang pagkakaiba. Una, yung being. Yung nature, yung essence, yun yung being. At yung persons, pangalawang punto, persons sharing that one being. Kaya kung binasa ito, maganda yung punto niya. Yun yung problems, kaya maraming nanghahawak ng maling unawa. Siyempre, yun ang sabi ni James White. James R. White. Hindi asawa ni Ellen White to ha. Pero para sa inyong lingkod, ang problema ho, kung bakit maraming nanghahawak sa maling unawa at hindi naniniwala sa Trinity, ang problema ho, dahil umaasa sila sa sarili nilang unawa at hindi sa revelation ng Diyos. Ang Trinity kailanman o ang Kadyusan, never ho yan mauunawaan ng totoong unawa kung pairalin natin na ang ating isipan o katuruan ng Espiritu ng Sanglibutan, pairalin natin yung common sense, yan nga yung sabi ko kahapon, yung mahilig gumamit ng common sense, pero hindi ko sinasabing hindi tayo dapat gagamit common sense, but the common sense is not common at all. Yan ang dapat din ninyong maintindihan. Ang sinasabi ko rito, kapag ang tao'y umaasa lamang sa common sense, meaning to say horizontal understanding, never, and again, never nilang mauunawaan yung itinuturo ng Espiritu ng Diyos, which is in essence, vertical teaching. Dahil meron nung dalawang uri ng turo sa Biblia. Yun ang sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 2:13. Ano yung sinasabi ni Pablo? Hindi namin tinanggap yung turo mula sa Espiritu ng sanglibutan, kundi sa turo ng Espiritong buhat sa Diyos. So may dalawang uri ng Espiritu. Espiritong mula sa sanglibutan at Espiritong mula sa Diyos. Kaya hindi dumadating sa tamang unawa ng Trinity dahil nga umaasa sila sa common sense lamang. Ang usapin ng Trinity, hindi ko kayang maunawaan kung common sense lang ang gagamitin mo. O ngayon, itong sinasabi na ito ni James R. White, merong kawastuhan din naman ito. Dahil doon sa revelation ng Panginoon, dapat mo talagang bigyan ng difference o pagkakaiba, ano yung being, ano yung nature, ano yung essence, ano yung kalikasan, kumpara doon sa person. Diyan nako-confuse at naguguluhan ng marami. Sa unang dahilan nga, umaasa sila sa kanilang dunong. Yung common sense. Hindi sila umaasa sa revelation ng Panginoon. That is the point. So kapag umaasa ka sa revelation ng Panginoon, dito ngayon papasok yung sinasabi ni James R. White, bigyan mo ng difference o pagkakaiba, ano yung likas, ano yung persona. Dahil pag pinagsama-sama natin yan, what is a helova of interpretation ng mangyayari? Helova talaga magulo. O ngayon, ito. Baybayin natin. Sa Bible kasi, pag ang usapin ay kadyusan, ito, dapat, ito nga sinasabi ko, open-minded. Let God speaks. Kung ano yung sinabi ng Bible, let the Bible interpret itself. Huwag mong takpan yung isa.
Kung ayaw mo, halimbawa, medyo hindi pabor sa akin yung takpan ko, ayaw ko niyan. Hindi ganon. Tanggapin mo muna lahat. And then, saka mo ngayon ipanalangin how to reconcile that seemingly contradiction. Alam nyo, ang contradiction sa isip lang ho yun ng mga taong umaasa lamang sa common sense. Ano ang revelation ng Bible when it comes to Godhead? Sa Bible ho, merong tinuturo the singularity of God. Yes. Ang Diyos ay singular, of course. That is the monotheism belief. Belief o paniniwala sa isang Diyos. Yes, yan ho ang aming paniniwala. Iisa ang Diyos na tinuturo sa Biblia. Singularity. Ito yung sinasabi kong another na mukha. Bagamat itinuturo ng Bible na mayroong singularity ang Diyos, hindi rin dapat nating takpan ang ating mga mata dahil may sinasabi ang Bible, the plurality of God. Kaya nga may kasabihan tayo, there are two sides of the coin. Dalawang mukha ng piso. Siyempre, tayo mga Pilipino, di piso gagamitin ko. There are two sides of the coin. Dalawa yung mukha ng piso. Ang sa kabila, siyempre famous, si Jose Rizal. Yung kabila, ay paiba-iba yan eh. Noong mga unang kapanahunan, merong niyog, merong kalabaw, ngayon may central bank. So, but the point is, dalawa ang mukha. There are two sides of the coin. Pag sinabing piso, wag mong sabihin si Rizal lang yan. Wag mong takpan yung kabilang mukha. So, ganun din sa Biblia. Maliwanag ang turo ng Biblia, there is a singularity of God. Iisa ang Diyos. Pero wag mong takpan yung kabilang mukha dahil sasabihin din ng Biblia, mayroong plurality ang kadyusan. Singular, plural. O, di, simulan natin. Babasahin po natin, yung talata, sa Biblia. Bagamat, ito kasing usapin ng Trinity, bago ko basahin yung talata yun, when it comes to singularity of God. Ito yung nabanggit ko't napahapyawan rin kahapon, yung historical development ng usapin or doktrina ng Trinity. Merong historical development yan. Especially nung nagkaroon ng division ang Kingdom ng Rome, nagkaroon ng tinatawag na split sa eastern part at sa western part. Yung isa ay Latin sa western at yung isa ay Greek sa eastern part o sa silangang bahagi. Nagkaroon doon ng confusion at dumating yung tinatawag na heterodox. Trinitarian heterodoxy. Pag sinabing heterodoxy, other opinion. Heteros, other. Doxa, glory, opinion. Other belief. Heterodoxy. Trinitarian heterodoxy. Gawa yun dito sa tinatawag na historical development, especially nung mga Greek philosopher. No? Nagkaroon ng iba't ibang paniniwala. That is why sinasabi na ho natin kahapon pa sa atin hong 8th episode ng Spirit of Prophecy series. Nangyari yung tinatawag na other opinion dahil sa mga Greek philosophers at itong sinasabi nating usaping ito, it is a perennial controversy or perennial debate. Long time controversy ang usapin ng Trinity and of course the two natures of Jesus Christ. No? Kasi sa Trinitarian heterodoxy o heterodoxy, ito yung difficulty sa communication. Bakit? Sa western part ng Rome, ang official na language na ginagamit ng religious entity, Latin. Samantalang doon sa eastern part ng Rome, ang language ay Greek. So merong difficulties when it comes to communication. No? Latin, kung usapin ay kadyusan, at doon sa kabila ay Greek, kung usapin ay kadyusan. Ay, ito, gusto kong i-simplify dahil marami tayong mga technical term na pwedeng gamitin. Kaya lang sa mga kaibigan nating nakikinig na common understanding, so gagamitin natin yung mga, kumbaga, I'm trying to relate, no? Kasi, pag pinag-usapan sa eastern part ng Rome ang kadyusan, ang diin nila dito ay persona. Samantalang doon sa Latin West, sa western part ng Rome, ang dinidiin nila doon ay yung tinatawag na nature or essence. Yung being na sinasabi natin kanina. So, ganito ang nangyayari. Try to, try to picture out, no? Sa eastern part, which is Greek, ang dinidiin, person. Okay? Samantalang dito sa Latin West, ang dinidiin, nature. So, nagkakaroon ng misunderstanding at syempre, miscommunication. Especially, nung nagkaroon ng tinatawag na The Great Schism, ang Roma, noong 1054. Dito na-divide nga sa East at West. Dito sa West, diyan nabuo yung Roman Catholicism.
Samantalang dito sa East, dyan nga yung Byzantine. Karamihan dyan ang mga iglesia nung kaagahan ng Kristyanismo, tayo ng apostol na si Pablo. No? Itinatag niya. So, yan yung historical background. Kaya, pag pinag-usapan itong usaping Trinity, ay talagang nangyayari nga yung heterodoxy or other opinion. O, ngayon, ito ha. Gusto kong baybayin muna bago ko basahin ng Bible. Ali, pakilagay sa slide 36, no? Hanapin mo muna slide 36. Ito yung mga heterodoxy, Ebionism. Unahin ko ang Ebionism. Marami ho yan, pero pumili lang ako ng ilan, kaya dumating sa iba't ibang paniniwala. Kaya huwag kayo magtaka. Even before, kahit nung nandoon ang ating Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, iba yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus. Magkaharap na yan, magkausap, magkasabay kumain. Iba ang pagkakilala. How much more lalo na nung wala nang ang Panginoon umakyat na sa langit, lumitaw ang Ebionism. Nakita mo na, Ali? Paki-flash sa screen. Ito ang Ebionism. Ang paniniwala ng Ebionism, it denied the deity of Christ but accepted him as the prophet of Deuteronomio 18:15. Sinasabi doon, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you. From your countrymen, you shall listen to him. So itong Ebionism ang lumitaw, sila po'y naniniwala na si Kristo'y nilikha lamang ng Diyos, hindi siya Diyos. Diba? Ganon din yung mga Muslim, ganyan ang paniniwala nila eh. Oh, kaya nga kinuquote nila Deuteronomio 18:15, iba yung pinapalitaw nila dyan. Hindi yung ating Panginoon. At para naman dito, sa Ebionism, bagamat si Kristo ang tinutukoy dito, hindi naman sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Yan yung Ebionism. Ang proponent niyan, Ali, paki-plus sa screen. Ang proponent o nanguna diyan ay itong legalistic Jewish sects that could be associated with Judaizers. At ang opponent o lumaban diyan sa Ebionism ay si Origen noong 2nd century AD. Kasi si Origen naniniwala sa Trinity. Ang mga supportive writings ay kay Clementine Homiles. So noon dinidebate na yan. Mula sa panahon ng Panginoong Kristo hanggang sa 2nd century. Dahil mayroong lumitaw na Ebionism, hindi Diyos si Kristo. Sabi nila, ang tagal na, di ba? Next, Ali. Docetism naman. Ano ang belief ng Docetism? It is from the Greek dokeio, to seem, think, or appear, belief of a Christian sect of Gnostic that Christ was an emanation from the true good God. Christ was not truly a man since all things material are inherently evil. Therefore, Christ only seemed to have a body. Ito naman. Napanin nyo ito. Pangalawa na ito na heterodoxy or other opinion. No? Etong Docetism, sekta din po ito ng Christianity. Huwag ko kayong kumbaga mag-isip na hindi ito Christian. Christian sect din po ito. Kagaya ng Docetist, ng Ebionism. Pero ang ibig sabihin niya ng Docetist, yun yung paniniwala nila, si Kristo wala naman talagang katawan. Para lang siyang multo. Kaya para sinasabi rito, to seem, to think, to appear. It seemed only. Ali, Dan, ingat ka dyan sa baka masagi mo yung camera. Yan. So, napansin nyo, ang Docetisto, kaya hindi sila naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay parang phantom lang, parang nag-appear lang, parang multo nga. Wala naman talagang katawan. Bakit? Kasi ang paniniwala ng Docetism, ito yung kabuang paniniwala din ng Gnosticism, that all matters is evil. Lahat ng matter sa mundo masama. So papaano na magkakatawang tao ang isang banal na Diyos? Yung laman, lahat ng matter nga evil. So yun yung point nila kung bakit ang tingin nila kay Jesus na nabuhay noong 1st century, hindi naman totoong nagkatawang tao yan. Parang nag-appear lang yan like a phantom. Yun nga, sa bulgar na salita naman, multo. Para mas magkaintindihan tayo. So, yan yung paniniwala ng Docetists. Bagaman sila ay Christian din. Napansin nyo yan? Ngayon, ang alternate name, paki-flash, Ali. Ang alternate naman name nila ay Marcionism. Kasi ang proponent, nanguna dyan, ay si Marcion. Ang lumaban kay Marcion o dito sa Docetism ay si Irenaeus doong 2nd century AD din po, no? At ang supportive writings niyan ay na-develop the Moratorian Canon noong 170 AD, attest to all the books of the New Testament except Hebrews, James, and 1st and 2nd Peter. So, anyway, itong si Marcion, pakitanggal na Ali. Itong si Marcion hindi yun naniniwala sa Old Testament.
Ang Bible lang daw ng mga Christian dapat New Testament lang kasi luma na eh. Kaya nga Old Testament. So kaya ngayon itong mga evangelicals ngayon na labas pasok kung dapat bang gamitin ang Old Testament. Kasi pag iba kausap sabi ang Old Testament luma na hindi na dapat ginagamit. Pero pag gusto nilang gamitin, gagamitin din. Ang point ko rito, ang nanguna diyan si Marcion, matagal ng panahon na, 2nd to 3rd century AD. Si Marcion ang nagpalaganap na hindi na dapat gamitin ang Old Testament books, New Testament lang, dahil nasa Christian era na raw tayo o dispensation. So yan yung mga panipaniwala ngayong mga kakatwa. Alamin ninyo kung saan kayo nanggaling na paniniwala, ha? Ito si Marcion yon. At siya nga rin nagpauso na si Kristo, ayon sa Docetism, hindi talaga nagkatawang tao dahil all matters is evil. Okay, next tayo, Ali. Ito naman ang other opinion, adoptionalism. Ano naman ang ibig sabihin ng adoptionalism? It is a belief that Christ was adopted as God's Son at His baptism when the Logos of God indwelled Him. The Logos and the Holy Spirit are both impersonal forces of God. Yan. Ano naman yung adoptionalism? Ito po yung paniniwala, Ali, pakitanggal. Ito yung paniniwala na si Kristo ay inampun lang bilang anak ng Diyos sa panahon ng kanyang bautismo. Dahil nung panahong yon yung Logos tumahan sa kanya. So, yung Kristo na tao, meron lang bumaba na Logos, tumahan sa kanya. At yung Kristo na tao na yon, inampun ng Diyos yon. Hindi naman talaga anak ng Diyos yon. Yan ang adoptionism naman, adoptionalism. Sino ang alternate name niyan? Paki-flash, Ali. Ang alternate name ng adoptionalism ay dynamic monarchianism. Ibig sabihin, monos, one, arche, ruler. So, monarchianism. Ang lumaban diyan sa paniniwala ng adoptionalism na si Kristo inampun lang nung panahon ng bautismo at bumaba lang yung Logos. Kaya may naalala ko tuloy, bago ko ituloy. Di ba may ganyang paniniwala ngayon dito sa Pinas? Na yung Logos ay isip lang. Isip lang. Kaya nga hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos kasi sa pasimula daw isip lang siya. Yan yon, galing din yan yung kumbaga ang other side of belief sa adoptionalism. Yung Logos na isip bumaba doon sa Kristong bininyagan. Yon, kaya adoptionalism. Di ba? So, ito ang alternate name niya. Ali, dynamic monarchianism. Ang proponent si Paul of Samosata noong 200 to 275 AD, Bishop of Antioch 260 AD. Ang lumaban sa kanya, siyempre tunay na Christian, yung kanyang paniniwala na yan, nakondina sa Synod of Antioch noong 268 AD. So nakita nyo yan. Yan yun. Pang ilan na yung other opinion na yan pagdating sa usapin na ito ng Trinity at sa pagkakilala kay Kristo. Mula pa noon, sa kaagahan pa ng Kristyanismo, panahon pa nga ni Kristo, tuloy-tuloy yung mga maling unawa sa Trinity at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Next. Ito, modalism. Ang modalism, ito po yung paniniwala that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are all different expressions, roles, or manifestations of the true God. So, nakita nyo? Naalala nyo kung ano yung paniniwalang ito sa kasalukuyang panahon? Na ang paniniwala nila, yung Diyos Ama, yung Anak, at ang Holy Spirit, isang piraso lang yan. Nahayag lang sa tatlong kahayagan. Yung Ama talaga ang bumaba sa lupa, yun yung Kristo nga. At nung umakyat si Kristo sa langit, yung Holy Spirit naman. Isa lang kasi talaga sila na nagkakaroon na ng pagkakaiba-iba doon sa kanilang kahayagan. Yung Ama bumaba sa pamamagitan ng Anak, nung umakyat ang Anak, bumaba ang Espiritu, pero yun din yung Anak. Yung Anak na bumaba, yun din yung Ama. Ayan yung modalism. May mga doktrina ngayon yan, di ba? Of course, laganap yan. So, galing pa yan noong 3rd century. 2nd to 3rd century, lumitaw yan. Ang alternate name, yung ibang tawag sa modalism, paki-flash, Ali, eto yon, Sabellianism, Patripassionism, Modalistic Monarchianism. Yung proponent yan, si Sabellius, pinangalan nga Sabellianism, noong 200 AD. Ang lumaban, ang totoong Kristiyano, at tunay na may paniniwala sa Trinity, si Tertullian at si Hippolytus.
So nakita nyo? So yung mga umiiral ngayon na paniniwala, noon pa yan. Si Kristo ay isip lang noon na ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, isang piraso lang talaga yan. Na si Kristo ay hindi talaga Diyos, noon pa yan. Yan ang tinatawag na Trinitarian heterodoxy. Yung ibang paniniwala pagdating sa Trinity. Last, Ali, itong Arianism, paki-flash. It is a belief that Christ is not God but a creation of God the Father, having his genesis or begottenness in eternity past. He is the first created being. Arians fought against both modalism and adaptionism. Yan. Ang Arianism ho, matagal ng panahon, 4th century pa yan. Yan yung paniniwala na si Kristo hindi Diyos, nilikha lang ng Diyos, di ba? Does it ring your bell? Di ba ganyan din yung katuruan ng isang iglesyang tinatag sa Pilipinas? Hindi sa Jerusalem? Ang paniniwala nila, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Yon ang nagdala niyan, si Bishop Arius ng Alexandria. 4th century pa yan. Tingnan nyo, paki-flash anak. Ang proponent niyan ay si Bishop Arius na isang presbyter sa Alexandria noong 250 AD. At ang opponent niyan, lumaban sa paniniwalang heterical na yan, ay si Athanasius. Ito si Athanasius na nabuhay noong 3rd up to 4th century AD. At yung turo ni Arius, nakundin na yan sa Council of Nicaea noong 3 to 5 AD, pakitanggal na anak, na pinagkamala naman, council daw ng mga Roman Catholic. O, yan. Mamaya, explain ko pa yan, ha? O. So, ito po, at least, ito lang muna ang ipipresent ko na Trinitarian heterodoxy, other opinion when it comes to understanding of the Trinity. Para maging malinaw sa atin na hindi ngayon lang pinag-uusapan yan, noon pa. Dahil nga doon sa gusto nilang mangyari, yung kanilang unawa ang maiparating. So, matotal, mula nung unang panahon, nilalabanan na yung mga ibang pananaw tungkol sa Trinity at tungkol sa ating Panginoong Yesus. Sino yung mga lumalaban? Nakita niyo yung mga church father noon, like Origen, like Athanasius. Di ba? So, before na lumitaw itong mga heterodox doctrine, meaning, paniniwala na ng mga Kristiyano, yung paniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit na magkakasama sa kadyusan or Godhead. Yan, i-explain ko ngayon sa Bible naman. Binaybay lang muna natin ang history. Yun no, ang kasaysayan, bakit natin tinawag, it is a perennial controversy. Long time controversy na ito. Sa panahon pa mismo ni Kristo, iba pagkakilala sa Kanya. Anyway, tsaka ko natatalakayin yon. Panahon niya mismo mga alagad, hindi siya kilalang siya yung anak ng Diyos Yes. Basahin natin. Ito, paki-flash ali. Deuteronomio 6:4. This is the doctrine of the singularity of God na paniniwala natin. Sabi diyan, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yes. Ito ginagamit as Shema ng mga Hudyo before simulan nila yung programa sa kanilang mga sinagoga. Shema. Pag sinabi ka, that is Hebrew word, yung Shema, na ang meaning lang naman yan ay dinggin or hear. So bago sila gumawa ng programa sa kanilang sinagoga, ito ang nire-recite nila. Ito yung Shema. Hear, O Israel, our Lord. No? Our Lord God is one Lord. Isa lang daw talaga ang Panginoong Diyos. Hindi yung marami. Paniniwala yan natin ng Biblia, ng Trinitarian, isa ang Diyos. Yung mga walang unawa lang ang nagsasabi na ang paniwala daw ng Trinitarian, tatlong Diyos, kayo lang yun, hindi sa amin yun. No? Kaya nililinaw natin. Ito po'y pinapaniwalaan natin. It is because sinabi ng Bible. Ito yung nagdi-deal sa singularity of God. Yes. O, ngayon. Ito ngayon. Pakilagay ali sa Genesis 1:1. Ito ang nagsasabi patungkol sa usapin ng Diyos na lumikha ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. Ito pong salitang Diyos, galing po sa Hebrew ito na Elohim. Ang singular ng salitang Elohim, Eloah or El. Kapag dinugtungan mo ng I am, of course, that is English transliteration, I am, it denotes plurality. So dito pa lang sa first chapter, first book at first verse ng Bible, merong ipinakitang the plurality of God. Yan, tatanggihan nyo. Takpan nyo lang ang mata nyo. Tanggapin nyo pareho, merong singularity at of course, merong plurality. And then kung litong-lito ka na, luhod mo tuhod mo sa Panginoon. Para bigyan ka ng Panginoon ng unawa.
Ito nga yung sinasabi natin, nasaan ang common sense dyan? Isa lang dapat ang Diyos, hindi plural. Yan nga yun, umasa lang kayo sa common sense. Sa common sense, hindi ko talaga papasayan. Sa isipan ng tao, sa logic ng tao, hindi papasayan singular tapos plural. Anong magagawa mo? Sinabi nga Nung sinabi sa Deuteronomio 6:4, isa ang Panginoong Diyos. Yes, tanggapin mo. Pero sinabi dito pa lang sa Genesis chapter 1 verse 1, merong ipinapahiwatig na plurality. So ano itatakwil mo? Ang tawag dyan selective exegesis. Tanggapin mo. Ang sabi dito sa Hebrew, Bereshit bara Elohim, et hasyamayim, et haaretz. Paano mo tatanggihan Elohim ang sinabi? Bereshit bara Elohim. In the beginning, God created. Et hasyamayim, the heavens, et haaretz, the earth. May plurality. And in fact, tinuloy-tuloy pa yan. Tingnan nyo Ali, paki-flash sa verse 26. Eto one pa lang yon. Diniin na natin ang plurality. Sa verse 26, ang sabi rito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, anong napansin nyo dyan? Singular pa rin yan. Pero tinatawag na plurality. Kung sa verse 1, diniin ko na yung plurality sa Hebrew pa lang na salita, lalo na dito sa pagpapatuloy na maliwanag na yung grammar. Let us, yung as ba singular? Diba plural? Lalangin natin ang tao ayon sa ating. Let us in our. Puro possessive, ano yun? Di ba? Plurality ang pinapakita ho rito. So, bakit natin tatalikdan ito? So, ang gagawin natin dito, reconcile natin. Parehong tanggapin dahil parehong sinabi. Yung iba kasing mga nagtuturo ng Biblia, kung ano lang yung naintindihan nila, yun lang kukunin. Tapos yung hindi naintindihan, itatapon. Kaya nga yung sabi natin, ulitin ko, there are two sides of the coin. Bakit mo sasabihin ang piso si Rizal lang? Pakita mo yung kabilang mukha. Huwag mong itago. Ganun yon. So, etong usaping talagang Trinity, talagang perennial talaga ito dahil dito pala sa mga punto na ating sinasabi. Ngayon ito. Tuloy natin ang verse. Pagdating sa plurality ng Godhead. Chapter 3 verse 22. Paki-flash anak. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Ito yung nagkasala ang una nating mga magulang, di ba? Again, yung Diyos dito, meron na naman plurality ipinapakita. Ito naman, pagdating sa Tower ni Babel, Genesis 11:7, paki-flash anak. Halik kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Napansin nyo? Dito pa lang sa salitang halik kayo, di ba? Marami yan. Tayo. Ayan na naman yung word na atin. Plurality yan. Paano mo itatanggi yan? Ngayon, doon sa mga nag-iisip, anghel yung kausap ng Diyos, maling-mali. Sa Genesis 1:26, yung sabi doon, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating. Diyos ang nagsasalita ho doon. Ang anghel walang kakayanang maglalang. Sila po yung mga nilalang. So, ang kausap ng Diyos para yayaing maglalang ay walang iba kundi yung kapwa ka manlalalang. Huwag nating gawing nonsense ang Diyos. Tulad ng marami ho ngayong mga nagtuturo ng Trinity, mga nonsense. Ito lang gamit tayo ng common sense. Dito pasok na pasok ho ang marami na hindi naniniwala sa Trinity. Ano yung mga nonsense ninyo? Ang nonsense po ng mga hindi naniniwala sa Trinity at gagamitin ng Genesis 1:26 para sabihing anghel ang kausap niya dyan. Dito papasok ang tinatawag na pagiging nonsense. Bakit? Halimbawa, ako doktor. Okay? Mag-uopera ako ng tao. Surgeon ako. Okay? Uoperahan ko ang aking pasyente. Ngayon, dumating ang aking kaibigan na architect. Sasabihin ko ba sa kaibigan kong architect kung nasa matino akong isipan? Architect, halika. Operahan natin yung pasyente ko. Di ba nonsense? That is absurdity. Gamitin pa natin vulgar, that is kabaliwan. Akong surgeon, yayayain ko yung walang alam sa kanyang profesyon. May alam siya bilang architect. Doon siya. Dapat ang yayakagin ko bilang surgeon ay kapwa ko surgeon. Kapwa ko doktor. Yan ang tamang sentido. Yan ang tamang tinatawag na common sentido common.
Therefore, ang Diyos higit na may sense kumpara sa maraming nonsense sa atin. Our God is a God of sense, not a God of nonsense. Bakit niya yayakagin yung anghel? Anghel nilalang lang niya eh. Walang kakayanang maglalang ang anghel. So yung mga nagsasabing anghel yung niyaya ng Diyos, yun po yung mga hindi gumagamit ng common sense. Kita nyo? Dapat marunong tayong gumamit ng common sense sa tamang paggamit ng common sense. Hindi yung sasabihin natin ang Trinity wala sa common sense. Kita ninyo? Ganyan ho yan. So marami pang pwede tayong sabihin sa bagay na yan, pero dito tayo ituloy. Dahil dito ating nakikita, una, diniin natin, ayon sa Biblia, merong singularity. Sabi sa Deuteronomy 6:4. But don't deny the plurality dahil andyan, napakaliwanag yan eh. Tuloy pa natin, Ali. Sa Isaiah chapter 6 verse 8, ito naman ang ating mababasa. Pansinin niyo po ito. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang, what's the next word? Amin. Nang magkagayo, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ito yung Panginoong nag-uusap dito. Nakakapitalize to sa ibang salin sa English, Lord. Ito yung Yehovah. Ang iba namang gamit na Hebrew word Adonai. Yung Adonai at Yehovah, ginagamit yan na substitute doon sa Yod-He-Waw-He bilang proper name ng Diyos. Therefore, yung tunay na Diyos, nag-uusap dito at mayroong plurality once again. Tingnan nyo, itaas lang natin sa talatang 3. Paki-flash na. At nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian. Napansin nyo? Another implication of the plurality. Pwede naman sabihin yung, di ba, bakit tatlo, yung salitang holy or banal, 3 beses binanggit? Di ba, pwede ba kahit isa lang? Or dalawa? Bakit? O 4. Pero bakit 3? Kasi tuloy-tuloy yung implication po ng usapin ng Trinity even from the Old Testament. Ito pa, Genesis 19:24. Ang dinidiin natin, the plurality ha. Mamaya natin na-reconcile. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azufre at apoy. Mula sa Panginoon na buhat sa langit. Napansin nyo? 2 Yehovah yan. Pag tinignan nyo sa Hebrew Bible, Yehovah pareho ang ginamit yan. 2 Yehovah o 2 Yod-He-Waw-He, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora mula sa Panginoon. Napansin nyo? Nagpaulan ang Panginoon sa Yehovah sa Sodoma at Gomora ng apoy mula kay Yehovah. O, 2 ng Yehovah rito. Paano natin itatanggi yan? Nandyan nakalagay ho Di ba? Yan yung fair na pag-aaral ng Bible. That is an objective Bible study. Hindi ho tayo dapat maging bias dahil yun yung paniniwala na ho ninyo. Di ba? Parehong nandyan, parehong tanggapin. Ito pa. Isaiah 48:12 hanggang 16. Tingnan nyo ha. Inyong dinggin ako, o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga. Ako ang una at ako rin ang huli. So dito sa verse 12, walang kaduda-duda ho kahit sinong Christian sasabihin, tunay na Diyos yan. Of course. Siya yung una at huli, the first and the last. Sa New Testament, tinawag siyang Alpha and Omega. So there is no questions regarding na ang nagsasalita rito, tunay na Diyos. Tama? Okay. Verse 13, ang sabi ng tunay na Diyos, oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Madaling intindihin, di ba? Siya yung creator ng langit at lupa. Maliwanag. Sa verse 12, siya ang una at huli. Sa verse 13, nagpakilalang siyang gumawa ng langit at lupa. Ngayon, tuloy-tuloy niyong basahin hanggang verse 16. Tuloy-tuloy ang pagsasalita niya ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tuloy-tuloy. Verse 16, talo na tayo. Ali, pakilagay. Verse 16. At kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito. Mula sa pasimula, ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon, next Ali, mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako at ngayoy, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Napansin nyo, sa 12 at 13 na nagpakilala siya na una at huli, na siyang gumawa ng langit at lupa, tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita hanggang verse 16,
Nasabi niya, hindi siya nagsasalita ng lihim. Ang sabi niya, ngayon sinugo ako, yung nagsasalita na gumawa ng langit at lupa. Sino nagsugo? Panginoong Diyos at sino pa? Ng kanyang espiritu. So, another implication of the three being. Di ba? Tatlong individual ang pinapakita ho rito. Yung nagpakilala sa 12 na gumawa ng langit at lupa. Paano nangyari yung Brother Melvin? Yung creator of the heavens and the earth, sinugo. Yes, yan ang sabi. Bakit mo tatanggihan? Sino nagsugo? Panginoong Diyos. At sino pa? Kanyang espiritu. So may implication again ng tatlong individual rito. O ngayon, nasaan nagkaroon ng katuparan nitong Isaiah 48:16? Next, ito Ali, pakilagay. Galatia 4:4. Ang sabi rito, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So nakita ninyo? Yung creator ng langit at lupa na nagpakilala sa Isaiah 48:12-13, sinugo siya ng Panginoong Diyos at ng kanyang espiritu. Kanino natupad? Hindi sa anak. So sino yung nagpakilalang creator ng heavens and the earth? Sa Isaiah 48. Therefore, yung second person of the Godhead. Unti-unti yung revelation ng Bible. Genesis 1:1, plurality, dinidenote. Verse 26, lalong naging malinaw. Genesis 1:26. Lalangin natin. Genesis 3:22. Ang tao ay naging para sa atin. Genesis 11:7. Ang sabi niya, hali kayo, tayo'y bumaba at yan din ay ating guluhin ng kanilang mga wika. Oh, Isaiah 6:8. Sinong susuguin ko sa ganang amin? Ang daming plurality na pinapakita ho dyan eh. Ano yun? Ibabasura ng mga anti-Trinitarian? Dahil hindi lang ninyo maintindihan? Oh. Ngayon, eto na nga. Unti-unting nire-reveal hanggang sa book ni Isaiah. Pagdating ng New Testament, lalong naging malinaw kung sino ang compose nung nag-uusap na yun na plurality. Kaya pagdating sa New Testament, in particular, ito, palasak na o common text, Matthew 28:19, paki-flash Ali. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napansin nyo yan? Hindi sinasabi doon sa mga pangalan. Ang sabi doon, inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang pinag-uusapan dito, lalo na sa ibang salin, sa English, in the name. Hindi names. In the name. Singular. Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O, sabi mo, Brother Melvin, may plurality. Bakit name lang? That is the point. May singularity na ginagamit at merong plurality. Paano mo i-reconcile? Eto, balikan ko sinasabi ni James White. Ni James R. White. Ang problema ho ng mga nangahawak sa maling turo regarding sa Trinity ay hindi nila mabigyan ng pagkakaiba ano yung nature at ano yung person. Yan ang problem ng mga anti-Trinitarian. Hindi nila mabigyan ng pagkakaiba yun eh. They cannot differentiate the being and the persons sharing that one being. Ngayon dito sa Matthew 28:19, ginamit yung singular na name, it is because of their authority. Meaning to say, the authority of the Father is also the authority of the Son, and the authority of the Father and the authority of the Son is also the authority of the Holy Spirit. Yan po yung isinasaad doon sa singular na name. Dahil ang salitang name o pangalan, hindi lamang, ulitin ko muli, hindi lamang nangangahulugan ng proper name, kundi nangangahulugan ding authority. Yan yung sa Greek word na onoma. In the name, onoma ay nangangahulugan ding authority. Hindi lamang basta proper name na Juan, Pedro, Pablo, Melvin, hindi ganon. So ngayon, makikita na natin dito equal, co-equal yung tatlong person. Mamaya, dadaan tayo dun sa word na person. Kaya ginagamit ito, maging ng mga alagad, apostol sa Bible, na yung Trinity sa kanilang mga benediction. Tingnan nyo, sabi ng Apostol Pablo, paki-flash Ali, 2 Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Benediction yan. Makikita again, yung three persons sharing that one being. Eto,
alam nyo, yung ano naman, yung question o yung hindi pagkilala sa kadyusan, doon lamang nakapartikular sa anak at sa Espiritu Santo Wala namang question yung mga anti-Trinitarian sa Father. Doon lang sa Espiritu Santo at sa ating Panginoong Kristo. Di basahin natin. Dahil ang Father para sa kanila, creator. So, si Kristo hindi creator, ang Holy Spirit hindi creator. Di tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Awit 104, Ali, verse 30, about the Spirit of God. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang at iyong binabago ang balat ng lupa. Napansin niyo? Pag sinugo yung espiritu ng Diyos, sila'y nangalala lang. Therefore, creator ang espiritu ng Diyos o sa ibang tawag, Holy Spirit. Sinusugo yung espiritu. Yung anak, sinusugo rin. Kapag sinugo ang espiritu, sila'y nangalala lang at binabago niya ang balat ng lupa. Eksakto, ang ganda Bakit? Sa Genesis 1:2 pa lang, nakikita na yung movement, yung creative power ng Holy Spirit, the third person of the Godhead. Bakit? Sa Genesis 1:2, anong sabi ron? At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng lupa. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yung salita po doong move, the Spirit of God moved. Yung salita doong move, sa kanyang sentido sa paggagamit, ay parang he's hatching his egg. Kumbaga para sa manok, nililimliman niya. Kaya nga di ba yung lupa natin, ayon sa Hebrew words, tuho, buho. Ang lupa walang anyo, walang laman. Without form and void. Halo-halo yung nandito, helova situation. Kaya pinaghiwala yung tubig sa lupa at sa kalawakan at yung tubig na may boundary ng dagat at ilog. Yun yung sinasabi, and the Spirit of God moved. Pinoporman niya dahil ang mundo bago likhain, nandito na nga, pero walang anyo, walang laman. Tuho, buho sa salitang Hebreo. So, yun yung point dito, iyong binabago ang balat ng lupa patungkol sa banal na Espiritu. Dahil siya ay active agent sa creation. Hindi lamang ang Father, hindi lang ang Son, kasama ang Holy Spirit. Ang dami hong talata about the Son. Lagi naman ho nating tinatalakayan. Siya ay creator. Ang ating Redeemer din. Ang Holy Spirit, active agent din sa paglalang ng sanglibutan, maging ng tao. Tingnan nyo, plus Ali. Job chapter 33 verse 4, sabi dyan ay ganito. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Anong sabi rito ni Job? Sinong naglalang sa kanya? Yung Espiritu ng Diyos. At ang tawag pa nga sa Espiritu ng Diyos ay alin? Makapangyarihan sa lahat. Therefore, omnipotent din yung Holy Spirit. Kasi nga, name authority. Kung anong authority ng Father, Son, ganun din ang authority ng Holy Spirit. Nilinaw yun doon sa sabi ni Kristo. Matthew 28:19. So kung anong katangian ang Father at ang Son, ganun din ang katangian ng Holy Spirit. Makapangyarihan sa lahat. Omnipotent. Omniscient. May babasahin natin yung talatang yun na all-knowing ang Holy Spirit. Omnipresent. Kahit saan ka nandun, kaya kanyang abutin. Awit 137, from verses 7 to 10. Hindi ko na babasahin yun. Pwede nyo basahin dyan. Masyadong marami na po yun Eto ang sinasabi kong omnisciente o all-knowing ang Holy Spirit. Unang Korinto 2:10. Pakilagay Ali. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Espiritu, sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat, wala pa rin. Ayan na. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Bago natin nabasa yung verse 10 na yan, kinumpara ang tao na alam natin yung mga bagay ng tao. Ito yung comparison Yung mga bagay ng tao, alam ng tao, of course. Through psychology, alam natin kung ano yung likes, dislikes, ano yung gusto, ano yung ayaw. Kung ikaw ba'y galit o hindi, kung ikaw ay masaya o hindi, alam natin. Kahit hindi magsalita ang tao. Magpadyak lang o magdabog lang sa harap mo kahit hindi siya magsalita, alam mo, galit siya
Dahil wala akong nagpapadyak na natutuwa. Nagdabog siya eh. So kahit di siya magsalita, alam natin dahil tayo'y tao. Yan ang point na nalalaman ng tao ang mga bagay ng tao. Pero ang nakakaalam sa mga bagay ng Diyos ay sino? Ang banal na Espiritu. Dahil siya ay Diyos. Walang sino mang nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos kundi Diyos. Ganon din yung tao. Walang nakakaalam ng bagay ng tao kundi tao rin. Hindi alam ng hayop kung ano yung mga bagay ng tao. Hindi alam ng aso, pusa kung ano yung bagay mo. Ang nakakaalam ng mga bagay ng tao ay kapwa niya tao. So, yun yung comparison ni Pablo sa unang Korinto na yung malalalim na bagay ng Diyos nalalaman ng nino? Ng Espiritu Santo. All-knowing. Ginagamit sa Holy Spirit. Gawa 5:3-4, binanggit ang Espiritu Santo ay Diyos. Dahil si Ananias hindi nagkasala sa tao, kundi nagkasala sa Diyos. At yung pinagkasalanan niya, ayon kay Pedro, Espiritu Santo, na binanggit niyang Diyos. O si Kristo, pagdating sa omnisyente, o alam niyang lahat ng mga bagay. Bigyan natin ng isang halimbawa. Ali, paki-flash. John 21:17. Sabi rito, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? Next. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Nasaan dyan, Brother Melvin, yung omnisciente o all-knowing din si Kristo? Ayan napansin niyo yung dalawang naka-highlight na salita. Nalalaman, nalalaman. Alam niyo sa ating mga, siyempre, Pilipino, maging sa English, sa salin doon, knowest. Sa ating English o Pilipino, wikang Pilipino, wala na pagkakaiba yung dalawa, di ba? Tama, walang pagkakaiba. Anong pagkakaiba ng nalalaman sa nalalaman? Pero sa original na Gregong ginamit dyan, magkaiba yung salitang ginamit. Alam niyo po ba kung ano yon? Eto na nga. Yung unang nalalaman ay galing sa salitang Grego na oida. At yung ikalawang salitang nalalaman, galing sa salitang Gregong ginosko. Anong ibig sabihin ng oida? Ano ang pagkakaiba niya sa ginosko? Pag sinabi yung oida, at yan ay sa context, sa context, ulit-ulitin ko yan. Yung oida ay nagamit sa context. Ang ibig sabihin ng oida, yung kaalaman ni Kristo inherent. Pag sinabing inherent, yung kaalamang yun ay isa sa attribute ng kadyusan o ng Diyos. Yun yung paggagamit na oida. Nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Inherent. Samantalang itong ginosko, nalalaman mo through experience o karanasan. Halimbawa tayo, mula nung pinanganak tayo, nag-aral tayo, tuloy-tuloy sa pag-aaral hanggang natututo. That is ginosko. Yung kaalaman na acquired mo through experience. Whereas yung oida, inherent na sa kanya na yung kaalaman na malaman ang lahat ng mga bagay. Kaya nga pagkasabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Walang limit eh. Samantalang dito, nalalaman mo na kita'y iniibig. Paano nalaman ni Kristo na kita'y iniibig? According kay Pedro, dahil doon sa mga ipinakita ni Pedro sa kanya na para kay Pedro, acquired through experience with Peter, yung kanilang pagsasama. Yun yung pagkakaiba ng oida at ginosko. So si Kristo, all-knowing. Isa pa, Ali, pakilagay sa screen. John 6:64. Sabi rito yung ganito, datapot may ilan sa inyo, si Kristo nagsasalita, datapot may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Nakita ninyo? Alam na ni Kristo, talastas na. Buhat nung una kung sino ang hindi magsisampalataya at kung sino ang magkakanulo. Alam niya. Diba si Judas? Si Pedro din, pinagkanulo si Kristo. Kailang pagkakaiba, si Pedro nagsisi ng pagsisising may kabanalan. Pagsisisi sa ikaliligtas, samantalang si Judas nagsisi sa ikapapahamak. So magkaibang bagay. Ang point lang dito, alam ni Kristo kung sino-sino ang gagawa sa kanila noon. Kaya nga sinabi niya kay Judas at kay Pedro pareho kung ano yung gagawin nila na alam na ni Kristo. All-knowing, before na mangyari, alam na nila. So, na kaninong attributes o katangian yan? Sa kadyusan. So, walang question kay Jesus, tanggapin lang ninyo. Nandyan sa Biblia eh. So, ngayon, eto. Pag-alis ni Kristo, after na maganap niya yung mission, ang kahalili niya ay yung banal na Espiritu.
John 16:13. Pakilagay sa screen. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi, next, Ali, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Napansin niyo yon? Dahil ang kahalili ni Kristo ay ang banal na Espiritu. Ang gagawin ng banal na Espiritu, papatnubay sa buong katotohanan. Meaning, yung buong katotohanan, nasabi na ni Kristo yon. Okay? When it comes to salvation, of course, nasabi na ni Kristo yon. At ang banal na Espiritu, napapatnubay, maliwanag dito, hindi siya magbabago ng turo. Na para bagang nung sinabi ni Kristo Sabat, ngayon linggo na. Sabi ng Espiritu, kita nyo, bumubula pa bibig namin, no? Nag-speaking in tongue pa raw. Pag bumubula ang bibig, yun yung mga inaalihan ng demonyo, hindi naman talaga speaking in tongue, eh. Di ba? So nakita nyo rito, ng Espiritu Santo, siya ay nasa background lang. Meron siyang ginagampanang matahimik. Ang gagawin lang niya, papatnubay, babago ng puso ng tao. Hindi nga siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang sasalitain, yung mga bagay na kanyang narinig. Narinig kanino? Kay Kristo. Kasi nga hindi po sila nagsasapawan ng gampanin. The Father is always the source of all blessings, according to James chapter 1 verse 17. The Son, ang function niya is a mediator, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang Holy Spirit, He is the actualizer or applier. Siya yung tagatupad ng panukala ng kaligtasan, di ba? Sa pag-create sa mundo, sa paglalang sa tao, sa paglalang kay Kristo, gawain nyo ng banal na Espiritu. Sa pagbabago ng puso ng tao habang si Kristo ay nasa sanktuaryo sa langit, ginagawa yung efficacy of atonement, ang Holy Spirit, siya ang humuhubog sa puso ng tao na magkaroon ng larawan ni Kristo. Siya yung taga-convict, kumbaga yung taga-reprove, taga-sumbat ng kasalanang nagagawa ng tao at para ituro niya ang tao kay Kristo. Kaya nga hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. That is why hindi masyadong kilala ang Holy Spirit dahil matahimik niyang ginagawa yung kanyang tungkulin na sabihin lang lahat, yung sinabi ni Kristo, ipaalala yung sinabi ni Kristo, papatnubayan sa katotohanan ng sinabi na ni Kristo. Yan ang ipinagkakamali ng iba. O kita nyo, kaya hindi Diyos ang Holy Spirit, hindi sinabi ng Biblia, sambahin siya. Bakit gampanin ba ng Holy Spirit yon? Di ba may kanya-kanya silang ginagampanan? At kapag sinamba mo yung Ama, sinamba mo yung Anak, naturalmente, sinasamba mo ang Espiritu dahil isa lang sila sa authority. Isa lang sila sa pangalan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi yung sila mga inggitero katulad ng mga tao ngayon na parang pag hindi napapansin, nasa background lang, inggit na inggit. Ang Holy Spirit, iba. Ganyan kabuti yung humility and harmony ng Godhead. That is why matagumpay ang kadyusan dahil hindi sila nagsasapawan. Alam nila yung kanya-kanyang tungkulin na kanilang ginagampanan alang-alang sa kaligtasan mo. Tapos sasabihin mo, walang Trinity. Meron silang unity. At hindi sa kanila kahihiyan na sila'y magpakumbaba sa bawat isa. Di ba? Ang anak nung naparito, ang tinuturo niya lagi yung Ama, luwalhati ng Ama, ginagawa kong gawain ng Ama. Ngayon, nung si Kristo umakyat na, ang gampanin ng Holy Spirit, ituro naman ng tao kay Kristo. Ganon sila gumagawa ng may humility. Hindi kahihiyan na magpakumbaba tayo para maging matagumpay ang gawain. Yun ang problema sa taong makasalanan, masyadong mataas. Kaya naghahanap sila, nasaan? Hindi naman sinasamba ang Holy Spirit, kaya hindi siya Diyos. Sa kabila ng laksang talatang pinapakita natin sa tungkulin ng Trinity. Submissiveness, humility, harmony. Yun ang nakikita natin sa gawain ng Trinity. Ngayon, isa pang text na madalas kong banggitin ito. Paki-flash, John 14:16. Pansinin niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Kita niyo? Again, makikita na naman natin dito ang Trinity. Yung dumadalangin na si Kristo, yung dinadalanginan niya yung Ama, at yung ibibigay na ibang mga aliw or another comforter sa ibang salin. Sa Gregong original na salita, allos parakletos. Ito, ulitin ko ulit ito.
Dahil ito ang kahalili ni Kristo sa lupa, ha? Siya yung representative ng Diyos, ang Holy Spirit, hindi ang Papa sa Roma. Okay? So, etong ibang mga aliw or another comforter, gusto ko pong ipakita muna. Ali, paki-flash nga yung Greek na salitang ginamit mismo. Ayan, sa John 14:16. Ayan o, napansin nyo naka-highlight? Yan ay allos parakletos. Dito syempre sa kanyang case, ang napansin nyo dyan sa mga marunong magbasa ng Greek, alon parakleton. Hindi ibig sabihin magkaiba sila ng kahulugan kasi ang nabanggit ni Brother Melvin, alos parakletos dyan pala, alon parakleton. Case ho ang niyan, yung ending na letter. Case ho yun. Okay? So, pareho pa rin yun. Alos, alon, alos parakletos. Case ending lang ang pinag-uusapan dyan. So, ang salin, another comforter or ibang mga aliw. Kahapon nabanggit ko na rin ito sa ating topic doon sa 8th episode ng Spirit of Prophecy. Ulitin ko ulit. Sa salitang Grego ho, may dalawang salitang ginagamit na pwedeng isalin na another or iba. Pinili ni Juan yung pangungusap na ginamit ni Kristo na ang ginamit niya ay alos sa halip na yung isa sa Grego, heteros. Pag sinabing heteros, ang translation din nun, o pagkasalin, another or iba. Halimbawa, heterosexual. Diba? Heterosexual, magkaibang ari. Lalaki, babae. Kaya may tinatawag na homosexual, parehong kasarian. Diba? Pag hetero, another or iba. So, ang piniling gamitin ni Jesus na salita, alos sa halip na heteros. Bakit? Ito ang pagkakaiba. Pag sinabi ho kasing heteros, another of different kind. Iba at ibang uri. Halimbawa, si Melvin at ang kabayo. Si Melvin at ang kabayo, magkaiba. Siyempre, ako si Melvin, yun yung kabayo. At magkaiba rin ang aming uri. Another of different kind. Anong uri ni Melvin? Tao. Anong uri ng kabayo? Hayop. Yun ang word, ang ibig sabihin ng heteros. Kaya pinili ni Jesus yung word na alos at sinulat ni John yung alos kasi ang ibig sabihin ng alos sa Greek vocabulary is another of the same kind. Another meaning magkaiba pero pareho ng uri. Halimbawa si Melvin at si Aliyah. Anak ko siya. Magkaiba kami. Ako tatay, siya yung anak. At lalong pareho ang aming uri. Anong uri namin? Tao. Yun yung ibig sabihin ng alos. Kaya ang ginamit dito ni John ay alos sa halip na heteros. Ulitin ko, alos means another of the same kind. Therefore, ang Holy Spirit iba kay Kristo. Si Kristo iba sa Ama. Ang Ama iba sa Holy Spirit. Contrary sa modalism, na isa lang silang peraso, maling-mali yun kung Biblia pag-uusapan. Dahil sabi ni John sa pagkawika ni Kristo, alos parakletos. Magkaiba yung Holy Spirit, magkaiba si Kristo, magkaiba yung Ama, pero sila'y isang uri. So kung anong uri yung Ama, anong uri yung Anak, yun ang uri ng Espiritu Santo, which is Diyos. Kaya ginamit yung salitang alos. Maliwanag ho ba? Kaya ang representative ni Kristo, kapwa niya, parakletos. Si Kristo kasi yung parakletos. Kaya ginamit yung another parakletos or alos parakletos dahil umalis na yung unang parakletos, which is Jesus Christ. Tingnan nyo, babasahin natin yon. 1 John 2:1, paki-flash ali. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, next, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Saan dyan, Brother Melvin, na si Kristo ay parakletos o mga aliw din? Puntahan natin yung Gregong salita. Pero bago natin puntahan yun, yung hinighlight kong tagapamagitan, salin sa ibang salin, advocate. Yung advocate, ang sentido niyan, parang yung lawyer. Yung namamagitan, lawyer, advocate. No? Tagapamagitan, ang salin sa wikang Pilipino. Sa original na Grego, paki-flash ali, eto yon. Napansin nyo, yan yung sa 1 John 2:1. Yan yung naka-highlight, parakleton, or sa gamit, parakletos. Yan yung sinasabi doon, meron tayong tagapamagitan. Siya yung parakletos, si Jesucristo ang matuwid. Ecomen proston patera, Jesucriston dikayon. Yan yung binabanggit na, si Jesucristo ang matuwid. So siya yung parakletos. Pakitanggal na anak.
Siya po yung Parakletos. Ha? Ang ating Panginoong Kristo. Kaya pag alis niya rito, kaya nga dumalangin sa Ama ng iba. Iba, hindi sila parehong individual, magkaiba nga eh. Ayon, yan yung point ng tinatawag natin na person. Alos, magkaiba silang individual, magkaiba silang person, iba ang Holy Spirit, iba yung anak, iba yung Father, that is alos, person, magkaiba, pero isa ang uri when it comes to being or nature. So nakita na natin, na-reconcile na natin. Bakit may singularity, bakit may plurality? Kasi pag sinabing singular, tumutuko yan sa nature, sa being, sa substance. Yan yung alos. Another of the same kind. Ang uri nila, Diyos. Doon sila iisa sa nature o sa kalikasan. Pero sila ay merong plurality pagdating sa tinatawag na persona o person by individual. Kaya nga alos, ibang individual, yung anak sa espiritu at doon sa ama, yun natin marireconcile ang pinag-uusapan na sinabi rin kanina ni James R. White. Ang problema, kaya merong maling paniniwala ang mga anti-Trinitarian o sabihin natin naniniwala din sa Trinity pero heterodoxy, other opinion of Trinitarian belief like modalist, Ebionism, Docetism, Arianism, dahil doon sa hindi nila nabigyan ng pagkakaiba kung ano yung being at ano yung person. Na yung person or individual na yon na nagsishare sa isang being. Yun yung point bakit sinabi sa Bible, ang Diyos ay singular, isa lang. Pagdating saan? Sa nature o kalikasan. Isa lang sila sa kalikasan. Pero pagdating sa tinatawag na person, magkakaiba-iba sila. Kaya sinabi yung alos. Na sundan nyo mga kapatid. Doon natin nabibigyan ng reconciliation, hindi contradiction ang Bible. Kagaya ng pag ipinagpapalagay ng marami na umaasa lang sa common sense. Umasa po kayo sa turo ng Bible. Magpasako po kayo sa dikta ng banal na espiritu. Kaya ng sinabi ko, ang essence ng kadyusan never na maabot ng sino mang created beings ng Diyos, kahit mga anghel. Pero kung ano yung inihayag ng Diyos, yun yung ating naunawaan, kagaya ng nile-lecture natin at sinasagot natin ngayon. Ito'y revelation ng Diyos. Mga talata, binasa natin eh. Ginamit natin historical grammatical approach, ginamit natin hermeneutical approach, exegetical approach. So, wala problema yun. Basta gumagamit tayo sa prinsipyo ng Bible. Di ba? So ngayon, yung person, hindi lang ho yun, ulitin ko, hindi lang ho yun nangangahulugang tao, person. Pag pinag-usapan ng rationality, ang person ay composed ng tatlong element para matawag kang person. Ang akala kasi ng iba, pag sinabing persona o person, tao lang, person may laman at buto, hindi. Pag sinabing person o persona, it composed three elements. Una, meron siyang intelligent. Pangalawa, meron siyang will. Pangatlo, meron siyang emotion. Intelligence, will, and emotion. Kaya tinatawag na person ang isang being. Ang hayop, hindi sila person. Bakit? Wala naman silang intelligence. Di ba? Wala silang emotion. Wala silang will o sariling kalooban. Ang banal na espiritu may sariling kalooban. Kaya siya isa sa quality, kaya siya natawag na person, pumasa siya doon sa una, may sariling will. Unang Korinto 12:11. Basahin niyo po na ang banal na espiritu nagbibigay ng kanyang kaloob ayon sa kanyang ibigin. According to his will. Pasado siya sa una. Pangalawa, meron siyang emotion. Saan? Isaiah chapter 63 verse 10, namanglaw. Pag sinabing namanglaw ang banal na espiritu, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, nalungkot. Sabi naman ni Pablo sa Efeso 4:30, huwag niyong pighatiin ang banal na espiritu. O ano yung pighatiin? Palungkotin. Paano nalulungkot ang banal na espiritu? Dahil sa pagkakasala ng tao. O di may emotion, maliban na meron siyang will, meron siyang emotion. Sa 12:12 ng Lucas, ang banal na espiritu nagtuturo. Paano makapagturo ang hangin? Paano makapagturo ang puwersa? Sa binasa natin kanina sa John 16:13,
ginamitan siya ng masculine pronoun na he. 6 na beses pang ginamit yung masculine pronoun na yon. Dahil meron siyang emotion, meron siyang will, at meron siyang intelligence. According sa 1 Corinthians 2:10, nasisiyasat niya ang malalalim na bagay ng Diyos. O, sino nakakasiyasat lang sa kadyusan? Di yung Diyos din na merong intelligence. Kaya pinag-uusapan dito, pag sinabi ng Bible, iisa ang Panginoon, kumakatawan yun sa nature, sa kalikasan. Pag sinabing a person, kumakatawan yun sa kanilang individuality, may kanya-kanya sila. May individual, may person sila. So, ang question lang naman kasi dito, pagdating sa person, ang Holy Spirit, wala silang question doon sa Father and Son. Kasi sinabi ng Bible, Hebrews 1:3, exact image or exact representation ng Father is the Son, express image of His person. Kahit Spirit ang Ama, no? Dahil siya nga ang source ng lahat ng mga bagay, tinawag siyang person. Job 13:8, person din ang pagkagamit. Di ba? Ayan po yung sa Greek na hypostasis, no? Sa Greek hypostasis. Person yon. Tandaan niyo pag sinabi person, may 3 element yan. May will, may intelligence, may emotion. At pasok lahat yan sa Holy Spirit. Kagaya na sinasabi ng ibang Holy Spirit, hangin, puwersa. Paano may emosyon? Paano may katalinuhan? Paano mayroong sariling kalooban ng hangin, ang puwersa o ang kuryente? Sabihin nyo nga sa akin, sa mga anti-Trinitarian. Paano nangyari na ang Holy Spirit may emosyon, may karunungan, may sariling kalooban, tapos sasabihin mo, hangin lang siya? Saan ka nakakita ng hangin o puwersang may sariling karunungan? Di ba? That is the point. Yan ang issue ng Trinity. So, ang Trinity hindi labag sa common sense kung tutuusin dahil nagpasakop ka sa revelation ng Diyos. Ganun o yun. So, yan yung ating paliwanag sa inyo. At susundan natin ito sa susunod. No? Sa susunod, atin pong ipagkakaloob. Lalabas ito parang part 3 kasi baybayin natin mula nung kaagahan ng sangkakristyanuhan, binigay natin kanina yung Trinitarian heterodoxy, meaning other opinion regarding sa Trinity. Therefore, maraming Trinitarian, kaya lang iba-iba ang kanilang unawa sa usapin ng Trinity. Meron nga ang Trinity, isang piraso lang, yung Ama, siya na rin yung anak siya na rin ang Espiritu. Nung 2nd, 3rd century pa yon, modalism, Sabellianism. So, other opinion yon. So, Trinitarian din yon. Kaya lang ibang opinion. Kaya tinatawag na Trinitarian heterodoxy. Ibang paniniwala pagdating sa Trinity. Ngayon, ang inyong narinig po rito, yan ang turo mismo ng Biblia. Yan mismo ang genuine na doctrine or orthodox doctrine mula pa sa kaagahan ng sangkakristyanuhan. Babasahin ko po sa inyo yung mga Athanasian Creed, Nicene Creed, para maintindihan ninyo na yung narinig ninyo ngayon, noon pa nakadefine yan. Bakit dinefine sa Nicene? Bakit dinefine sa ni Athanasius? Kasi nga, pumapasok yung iba't ibang turo na mali pagdating sa Trinity. So, sana nasundan nyo yun. So, ito, kapag ginamit nyo nga, ito yung tamang common sense. Bakit may lumabas na ibang opinion sa Trinity? At bakit naglabas ng mga creed o belief sila Athanasius? Kasi nga naglilitawan yung iba't ibang turo. So meaning to say, bago naglitawan yung mga turo na narinig ninyo about Trinity, meron ng genuine o orthodox o tamang unawa ang early Christians pagdating sa usapin ng Trinity. Ginugulo lang lahat ni Satanas yun dahil alam niyo po ba, ang maling pagkakilala o pagkaunawa sa Diyos nagdudulot ng kapahamakan. Yes, of course. John chapter 17 verse 3. Ang sabi ni Kristo, at ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yeso Kristo. Pinuputol kasi ng iba yan Doon lang sila sa, at ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Mga kapatid, mga kaibigan, alam nyo, yun yung point natin. Yung pagkakilala sa Diyos, nagdadala sa kaligtasan. Ikaw ay makilala nila. Kasi yung pagkakilala sa Biblia, hindi lang nangangahulugang by theory, kundi through experience. Magkaroon ka ng intimate relationship sa Godhead. Paano mangyayari yung intimacy kung hindi mo sila kilala? Kung ang turing mo sa Holy Spirit ay parang hangin o puwersa lamang. Samantalang ang Holy Spirit ang patuloy na nagko-convict sa'yo kapag ikay nakakagawa ng mali. Inaakay ka ng banal na Espiritu
na pumaroon sa ating Jesucristo, tanggapin mo ang kapatawaran sa kasalanan. Paano mangyayaring kaligtasan kung yung third person of the Godhead na siyang pinaka-climax ng gawain ng kaligtasan, hinuhubog niya ang puso't katauhan ng isang tao para ituon ang pansin at pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at sundin yung kanyang mga itinuturo. Paano ka magkaroon ng intimate relationship kung taliwas ang iyong paniniwala tungkol sa banal na Espiritu? And in fact, yung word na parakletos sa Greek, kumakatawan yan. Dalawang salita, para at kletos, meaning para means beside, katabi mo. Mga aliw na katabi mo. Siya itinutulad sa isang abogado na nag-a-advocate, although si Kristo nga, yung tinatawag na parakletos sa 1 John 2:1, siya nga yung Holy Spirit naman, siya yung another parakletos or alos parakletos. Siya ay nasa tabi mo, ang banal na Espiritu nasa tabi, tumaakay sa atin para gawin yung gusto ng Panginoong Hesus. Paano mo papakinggan ang bulong ng banal na Espiritu kung ikaw hindi mo siya kinikilala bilang kabilang sa kadyusan? Tapos nagtuturo ka ba ng ibang kautusan na iba sa sinabi ni Kristo? Yan ang point. Ang Trinity po ay napakahalagang maunawaan natin para magkaroon tayo ng lubusang pagsuko ng ating mga sarili sa gawain ng Godhead. The term Godhead, ginagamit lang yan ng mga tunay na Trinitarian. Yan yung pagkakilala sa Father, Son, and Holy Spirit na iisa. Co-eternal. Meron silang tinatawag na pagiging makapangyarihan sa lahat. Meron silang tinatawag na kumbaga pagiging all-knowing or omnisciente. Alam nilang lahat ng mga bagay at kaya kanilang abutin sa lahat ng mga dako. Ever present. Pero syempre, meron sariling trono ang Diyos sa langit. Hindi yan yung paniniwala ng pantheism na God is everywhere. Yung God is everywhere na yun ang paniniwala na ang Diyos ay nasa dahon, nasa punong kahoy, nasa bato, everywhere nga eh. Mali yun, pantheism ang tawag doon. Ang Diyos kaya kanyang abutin saan ka mang dako. Yun ang sinasabi sa 137 ng awit, verses 7 to 10. Wala kang mapagtataguan sa Diyos. Kita ka saan ka man magtago. Ay katangian ng banal na Espiritu din yun. Yun ang sinasabi sa awit 137. Katangian din ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ang kanyang gampanin ngayon ay nasa sanktuaryo sa langit, namamagitan sa atin. Samantalang ang banal na Espiritu, bumabago, tumuhubog ng puso natin para mahanda sa pagdating ni Kristo. Di ba napakagandang kampanya ng Godhead? Tapos hindi natin tatanggapit, kikilalanin yung turo na Trinity. Wala daw sa Biblia. Ano yung wala? Yung wala sa Biblia, yung term. Pero yung diwa, laksa-laksa, nandyan. Yan nga ang pinaliwanag na natin. Marami hong mga terminology na wala sa Biblia pero pinapaniwalaan. Like incarnation. That is technical term na ginagamit ng mga Kristiyano, incarnation, sa paniniwala na yung anak ng Diyos nagkatawang tao. Root word karne. Flesh, laman, infleshing, nagkatawang laman. Yun yung incarnation. Pero nabasa nyo ba sa Bible yung incarnation? Wala. O bakit kayo naniniwala sa incarnation? Dahil sa diwa. Meron naman talagang Kristo na nagkatawang tao. That is the point. Wala yung term sa Bible, pero nandun yung turo. Yung mga, kumbaga, mga dahilan lang ni Satanas yun, no? Yes, totoo. Mga dahilan ni Satanas na hindi, alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, kaya ako sinasabing mga dahilan lang ni Satanas yan. Kasi sa Bible, hindi lahat ng nabasa mo totoo at hindi lahat ng hindi mo nabasa hindi totoo. Yan yung objective study. Sa usapin ng Trinity yung salitang Trinity, bagamat hindi mo nakita yung word, pero nandoon yung katuruan, ang daming ang talata eh. Pero hindi naman lahat ng nakikita mo sa Bible, totoo na. Siyempre, ibabalansin mo yan. Dahil sa Bible, meron tinatawag na descriptive at prescriptive. Yan yung tamang objective ng pag-aaral. Prescriptive, descriptive. So, dito muna tayo sa Trinity. So, yun yung ating topic. Maraming salamat sa magagandang katanungan. Next time out, susundan kong pagsagot sa tanong. Pero bago yon, babasahin ko yung mga creed sa kaagahan ng Kristyanismo. Yung belief. Hindi ko nagagamitin yung salitang creed. Belief ng nasa kaagahan ng Kristyanismo. Okay?
So yun po yung ating paksa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Walang sawang pagsubaybay sa buong panahon na inilagi natin sa Himpapawid sa pamamagitan po ng ating programa. Tayo po ngayon ay mananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sinamahan kami sa ginawa naming pagsagot sa mga katanungan ng aming mga kaibigan at aming mga kapatid. Harinaway nagdulot sa kanila ito ng pagkaunawa sa usapin ng Trinity. Nagkaroon sa kanila ng kasiglahan na sampalatayanan ang gawain ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa bendisyon na aming tinanggap na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantala nagpapaalam sa akin nung nakaagapay dito, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, ang aking may bahay, Maiden Sarmiento, at ganoon din sa lahat ng Reasons of Faith followers and supporters na nag-share ng ating mga video. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.